Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel, and for today's video, this is actually my first time to be doing this type of video kasi nga hindi naman talaga ako mahilig sa sneakers. But for today's video, we are going to review the New Balance 327 sneakers or shoes. Ayan, so anyway, since hindi nga ako sanay na gumawa ng ganitong type of video dahil hindi naman talaga ako mahilig sa mga sneakers or sa mga shoes, so please bear with me if meron akong hindi masabi or if kulang yung sinasabi ko, just leave a comment down below. So, i-comment nyo lang kung meron kayong ibang insights. Just feel free to drop your insights about these shoes. Here is my New Balance 327 shoes. So, ayan siya. Nagandahan talaga ako sa kanya. I actually wanted to purchase this when we went to Japan last January. However, wala akong makitang maganda or wala akong nakitang nagustuhan ko na style niya. And yung mga colors parang limited na lang kasi nga marami nga bumibili dahil very hype itong shoes na ito. So, when we went to Bangkok last month, April, I made sure na yung first day namin ay makakabili kami ng NB327 kasi dalawa kami nung kapatid ko na naghahanap nito. And luckily, after several stores na napuntahan namin, we were able to find itong ang NB327 na ito. And nag-purchase na ako at pati siya nag-purchase na rin kasi nga yung plano namin ng OOTD for the next day ay naka-sneakers kami ng New Balance 327. And so, medyo natagalan ako when I stopped recording kasi hinanap ko, ginugol ko kung ano yung style nung ating New Balance 327 nga na nabili. Kasi iba siya dun sa mga popular na styles na meron na nakikita natin. Although, parang ngayon na-realize ko, parang gusto ko ulit nung ganung style naman. Pero, wag na, masyado na, hindi naman nga ako mahilig sa mga sneakers. But, medyo bulky nga lang siya, guys. So, if you're going to buy this sa ibang bansa, make sure na ito na yung isusuot ninyo pa uwi. Kasi medyo bulky siya. Although, magaan siya sa paa. Super nice niya sa paa. Malaki lang talaga siya. Ayan. So, if you can see it, ayan siya, malaki siya. And dahil ginugal ko po, sabi ko naman sa inyo, si Orion. So, sabi ko naman sa inyo, hindi talaga ako magaling sa mga sneakers. Ang mas magaling sa sneakers or sa shoes ay si Papa. Kaya, talagang ginugol ko. Medyo natagalan ako sa paghahanap. But, ito siya. So, nakita ko siya dito. And, yung name, or yung tawag dito sa aking shoes, sa model na to, ay 327FF or U327FF. So, ano siya? Gray lifestyle shoes. Ayan siya. Ayan siya, guys. So, you can Google it as well para makita nyo kung ano ba yung sinasabi ko. Kasi hindi siya yung kagaya ng ibang style na normal na nakikita natin na halos everyone yata meron na nung ganung style. So, ito yung style na kinuha ko. Actually, mas gusto ko tong style na to kasi nga, feeling ko, mas malambot siya sa paa. Pero sabi nung sister ko nga, dahil yung kanya, yung kinuha niya, yung ganun na yung halos lahat, meron na nung style na yun. Malambot pa rin naman siya sa paa. So, never sumakit yung paa namin while we were using this nung maraming lakaran sa Bangkok, syempre. And, ito, yung kinuha ko kasi na style, yung N niya, ito. So, ano siya talaga, yung, hindi ko alam talaga, sorry ha. So, leather siya na hindi emboss nakatahi siya. So, naka-stitch siya talaga na leather. As you can see, ayun, lapit natin. So, meron siyang ganyan. Makikita niyo talaga yung leather. Meron kasing ibang model or merong ibang style ng 327 na yung N nila ay hindi ganito. Hindi siya leather. Para siyang markings lang siya ng N na ganun. Tapos meron lang konting stitch, pero hindi siya ganito. Hindi mo makikita na nakaangat yung leather niya.
parang dun na siya sa mismong body nung sneaker, tapos meron lang konting stitch dito. So, walang ganito. So, meron dito yung, ano niya, yung markings niya, yung brand, ayun, NB. And then, meron din dito nakalagay na New Balance. And then, for the lace, ayan siya, color white. Color white yung ating lace. Tapos, meron ding New Balance dito sa kanya pinakadila ng shoes. And then, nandito yung sizing po niya. Dito, etiketa niya. And then, dito sa loob, meron din yung, ayan, NB. And then, dito, ayan, kitang-kita nyo yung mga, itong mga to. Dito ako natutuwa sa style nito dito sa likod. Ayan, nakakatuwa siya. So, iba-iba rin yung colors nito. Depende sa style. Depende sa model. Nung nakuha ninyo na New Balance 327. So, minsan, may pagka-brown or cream yung dito nila. So, ito para siyang off-white. Medyo cream, off-white, mga ganon. Or grayish yung color niya. And then, guys, as you can see, so, yung shoes ay hindi siya very, very flat. So, meron siyang konting heel. Konti lang naman. Hindi naman gaanong marami. Hindi naman gaanong mataas yung pagkaka-heel niya. So, from the toe part hanggang dito sa may heel part, ayan siya. So, konti lang naman siya. Hindi naman sobrang taas. But, it's still very comfortable to wear. And then, ito yung kanyang pinaka-sole. Ayan siya. So, ito yung front niya. Meron pa rin ganon. Ayan. And very malambot po siya dito. Hindi siya matigas. So, that's why, the advice always, mas better daw na mag-upsize kami ng at least 0.5 cm. When we were in Japan, when we were buying our Onitsuka shoes, ganun din yung in-advise sa amin nung SA ng Onitsuka. So, at least, mag-upsize kami ng 0.5 cm. Kasi daw, kapag sobrang sakto yung shoes mo, ay sasakit yung paa mo. So, and siguro, ganun nga yung ginagawa nila. Hindi nila sinasakto yung paa nila, yung size ng paa nila dun sa shoes. Kasi ako, since hindi nga ako mahilig magsapatos, so sometimes, iba-iba yung nagiging size ng mga shoes ko, ng mga rubber shoes ko. And then, after some time na isuot ko, hindi ko na siya gusto. Parang feeling ko lumaki na yung paa ko kasi sumikip yung sapatos. When, in fact, sabi nga nila, pag lagi mo nagagamit yung shoes, lumuluwag. Hindi naman nalalaki yung paa ko dahil adult na ako. And then, yeah, for Onitsuka and New Balance, ito yung sinadjust sa amin. And feeling ko naman sa pag mayroong ibang brand din ng shoes, mas gusto ko na medyo maluwang ng kaunti para at least hindi sasakit yung paa ko. Akin is kapag bumipili ako ng shoes, kailangan talaga naka-upsize ako ng at least 0.5 cm per half size sometimes. Like doon sa aking Oran, doon sa sandals ko na yon, at least dapat 39 lang naman talaga ako for Europe size or European sizes. But ang binili ko is size 40 kasi nga magiging mukhang maliit sa akin yung Oran kapag size 39 yung kinuha ko. And then kapag sa shoes naman, pag US size, 8.5 ako. Pero, yun nga, minsan, medyo nasisikipan na rin ako sa 8.5. So, yun. So, yun ang advice ng mga nagtitinda ng shoes sa Bangkok as well as sa Japan. So, mag-upsize ng at least 0.5 cm. Anyway, yun nga, sabi ko nga, maganda siyang ipang lakad, kahit na mahabang lakaran, ay pack na pack siya. So, ito rin yung nabasa ko sa mga Facebook groups ng mga travel, like sa Japan for Dummies. So, ito rin yung isa sa mga nire-recommend nila na shoes. If you have the budget to buy these shoes, kasi okay siya. Okay na siya sa pang-OOTD mo, okay pa siya sa mahabang lakaran or siguro takbuhan, ayan, sa airport kapag kailangan tumakbo. So, very stable siya. Hindi sumakit ang paa ko. Ako pa naman mabilis masakitan yung paa ko. Kaya ay hindi talaga ako gaano nagsushoes. Kasi nga, mabilis sumakit yung paa ko sa shoes. At saka feeling ko nakukulong yung paa ko. Naiinitan ako. So, hindi ako talaga nagsushoes. Nagsushoes lang ako kapag, kunwari, mag-a-attend ng school events. Like, may foundation day, ganyan, or academy days. Or kapag nasa airport, doon lang talaga. Pag kailangan mag-airport. Kasi nadala na ako noon na nagtatakbuhan kami nung sa Hong Kong airport. Maliit pa si Kuya Yil nun eh. So, at least naka-shoes naman ako nun. So, okay lang. But, yun nga, since hindi ako mahilig talaga mag-shoes, pero ngayon, parang na-entice ako na mag-shoes kasi nga, ang gaganda ng mga lumalabas ng mga models ngayon ng mga shoes. Tapos, itong ang NB327 ay nagandahan ako sa kanya.
So, ayan. So, pwede na siya sa OOTD mo at maganda pa siya. Siyempre, hindi lang naman for OOTD kapag bumibili tayo ng shoes kasi kawawa tayo. Ang paa natin ang nagdadala ng buong weight natin and then maglalakad tayo for a whole day, lalo na kapag nagtutour tayo. So, kailangan natin ng magandang shoes na magaan din sa ating paa para hindi mahirapan yung paa natin. Okay, so sa price point naman ito guys, I believe nabili namin siya for more than 5,000 pesos sa Bangkok. Sa Japan, I think mas mura doon based sa mga nagsasabi sa mga iba't ibang groups. I'm just not sure kung mas tumaas ang retail price niya sa Japan. But sa Bangkok, nasa more than 5,000 pesos din siya sa Bangkok. And then, minsan meron mga stores na nagsisale. So, watch out din kayo sa mga ganon. And also, meron din mga nagre-resell dito sa Philippines. So, madami mga resellers nito. Ang price point nila nasa 6,000 pesos plus. May nakita ako noon sa sports store sa may SM Pampanga. 6,900 yung ganito nila. But, hindi ko binili kasi nga feeling ko makakabili ako sa Japan. But, hindi ko siya nabili sa Japan. So, wala. Wala yun din. Napadpad pa ako ng Bangkok to buy this NB 327 shoes. And then, ayun nga, if magpapasabay kayo, syempre, kahit na malaman niyo kung magkano naman ito talaga, also think about the person na willing magpasabay, na willing na magbit-bit nito. Nakita niyo naman, 'di ba? Ang laki nitong shoes na to. So sa store na binilhan namin, 5,000 plus siya. Iba-iba kasi dahil ito na lang talaga yung natira doon sa store. So naswertehan na lang talaga kami doon sa pinuntahan namin na store. Tapos sa ibang store, iba rin yung price. So, yun. Magkakaiba talaga ang mga price minsan. Depende sa store na pupuntahan ninyo. So, check nyo rin if may time kayo na mag-canvas sa mga store na pupuntahan nyo. Lalo na kung nasa ibang bansa kayo. So, check nyo rin. Mag-check muna kayo sa mga stores. Sa Japan, sa ABC store, iba-iba yung doon. Iba-iba yung mga brands na makikita ninyo. Or you can also go to the NB327 din na store mismo. Pero, yun nga, ang napansin namin sa Japan, sa mga NB store talaga, sa mga New Balance na stores, ang hirap makahanap ng mga size and lalo na kung very common yung size ninyo. Ayan guys, thank you so much for watching this video and I hope nabigyan ko ng linaw yung mga gustong mag-avail or gustong bumili ng New Balance 327 shoes. I swear, sa akin, bilang hindi ako talaga nag-shoes, nagustuhan ko talaga itong shoes na to. And again, ito yung sinuot ko pa uwi from Bangkok kasi nga very bulky siya. So, every time na lumalabas kami, actually, ito na yung ginagamit ko. From the day na nabili ko siya, kinabukasan, so, yung kinabukasan nun, that was our third day in Bangkok. Hanggang makauwi, ito na yung sinuot ko. Kasi nga, yung Onitsuka, syempre yung Onitsuka ko, hindi naman siya ganun ka-bulky. So, siya na yung nilagay ko sa luggage. Pero nung papunta kasi kami, ang gamit kong shoes, yung Onitsuka. So, ayun, nung pauwi, ito na yung ginamit ko kasi bulky siya. Even my sister, ang ginamit niyang shoes, ito ng New Balance niya. Kasi wala naman pala siyang dalang shoes noon. Naka Birkenstock pala sila ni Mama. So, ayan. So, if you are thinking about buying the New Balance 327 shoes, I highly suggest that you get one for yourself. Especially kung mahilig kayo sa sneakers. At saka kung mahilig din kayo na maglakad-lakad or mag-exercise, pwede rin siya pang walking, brisk walking, ganyan. So, ayan. Thank you so much for watching this video and see you on our next. Bye!